Ah. So, magandang gabi sa inyo lahat. Aking minamahal na taga-subaybay. Ngayon ay pag-uusapan po natin yung nangyaring hearing kay Tito Norman, no? Ayon sa paglalahad ng ating kaibigan na si Pugenius, ito ay nangyari, kung hindi ako nagkakamali, sa Parañaque. Kasi schedule niya kahapon na magkaroon ng hearing. So, basahin natin itong nakasulat sa post ni Fugenius. Ito yung sinasabi doon sa post. April 14, 2026. Isang maamong tupa na nagngangalang Norman Mangusin ang dumalo sa pre-trial kanina sa Parañaque City Hall. Pero hindi ito yung tipong tupa na cute sa farm. Ito yung mukhang napagod sa sariling buhay. Lugmok, tahimik, at parang basang tupa na iniwan sa ulan habang iniisip kung saan siya nagkamali. At kung bakit umabot sa ganito. Sa gitna ng hearing, isang eksenang halos hindi mapigilan ng courtroom na maging awkward. Pinag-produce siya ng birth certificate. Yan ang sinasabi ko eh. Magiging problem niya yan. Yung paulit-ulit niyang dinideny, no? Na akala niya simple lang yung problem sa birth certificate na yan. Ano yan eh, magiging parang burden niya yan sa mga susunod na laban niya. Kasi nga, ano na eh, tibag na yung identity niya talaga as Francis Leo Marcos. Wala na yun, ipipilit niyo pa eh. Ngayon, pinag-produce siya ng birth certificate. Alam ko yung details kung paano nangyari yon, pero ang susundan lang natin si Fugenius kasi baka magkamali tayo na sasabihin eh. Oo, birth certificate. Doon lalo siyang napayuko. Parang hindi lang dokumento ang hinahanap. Parang hinahanap na rin kung legit ba talaga ang existence niya sa mundong ito. Sandaling natahimik ang buong silid kahit ang electric fan parang nahiyang umikot. Sobrang drama naman ito. Si Norman, napakagatlabi hindi dahil wala siyang birth certificate, kundi dahil parang pati identity niya kinwestiyon na rin ng tadhana. Nagkikwentuhan kami ng isang abogado regarding this, no. Kung pinag-produce siya ng birth certificate, pwede bang pag-usapan? Sa bagay, opinion lang naman ito eh. Kung pinag-produce siya ng birth certificate, yung abogado na kakwento ko, walang kinalaman dito ha. Yung kinukonsult ko lang yan para maintindihan ko yung proseso. Kung di ba meron siya kasing kopya ng birth certificate eh. Ang sabi kong gano'n, baka mamaya kasi hingan siya ng birth certificate, no, pag-producein siya. May papakita siya kasi meron talaga siyang hawak kaya na existing na birth certificate. Yung pagka-hinarap niya. Kaya sana, sabi ko, ang ginawa man lang sana, tawag dito, pakunin siya ng bago, yung may date yung resibo. Kasi kung halimbawa, yung luma yung ibibigay niya, kasi baka mamaya luma yung ibigay eh. 'Di ba? Well, tingnan natin kung may ilulusot yon yung parang may gagawin silang move eh. Para ang lumitaw na birth certificate, yung talaga recent. At mapatunayan na talagang canceled yung birth certificate. Kasi kung hihingin lang yung birth certificate, meron siya nun eh. Yung pinapakita niya kasama yung passport. Anyway, minsan pa nga daw, napabuntong hininga siya
Yung malalim, yung tipong kahit si judge mapapaisip kung kailangan na ba ng group therapy ng buong courtroom. Pagkatapos ng hearing, dahan-dahan siyang lumabas, bit-bit ang bigat ng mundo at konting existential crisis. Sumakay siya sa kanyang blue Chevrolet Sonic Notchback na may plakang AAM 8169. Ano yun? Tinraid niya na yung ano niya, yung van niya. Okay nga yung van niya eh, no? Mas ano nga yun, komportable. Sa bagay, no? Diesel yun, mahal na yung diesel eh. Eh, gasolina yata itong kotse. Oo, blue kasi bagay daw sa mood niya, malungkot, pero may konting denial. Ha? Kasama niya sa ang kanyang mga bodyguard na sina Aba, Casper at Yobab. Sino yung Yobab? Tatlong lalaking mukhang handang ipagtanggol siya, pero hindi halatang hindi rin prepared sa emotional damage ng araw na ito. Nagdadala siya ng bodyguard dahil takot din siya na baka may mangyari doon eh. Doon sa parang anytime, 'di ba? Baka mamaya tahimik ang biyahe, wala nagsasalita. Tanging tunog ng makina at paminsan-minsang paghinga ni Norman na parang gusto ng sumuko. Pero hindi pwede kasi nakalis pa yung kotse. Okay. Tanong ni Norman, paano yan? Kansilado ng PSA ang FLM birth certificate ko. I-ano ko lang tong screen ko ha. Paminsan-minsan napapapikit si Norman parang gustong i-rewind ang buhay niya sa part na simple pa ang lahat. Yung walang yung wala pang pre-trial, wala pang requirements at higit sa lahat, walang nagdududa kung sino siya. Eh wala, ginusto niya yan eh. Ito yung sinasabi na pinasok niya itong bagay na to na akala niya pipitsugin yung kalaban niya. Kaya nga dapat hindi mo na pinansin si Sir MG eh, hanggang ngayon sana nakakakuha-kuha ka pa rin ng ng supporter, 'di ba? Hindi na ungkat yung pagkatao mo. Wala eh, shit do happens kasi eh, men eh. Wala tayong magagawa doon. Paminsan-minsan napapapikit si Norman, parang gustong i-rewind na, ito na pala binasa ko. Habang papalayo siya sa City Hall, naiwan ng isang eksenang parehong nakakatawa at nakakaawa. Isang lalaking mukhang tupa na pinipili patunayan na hindi lang ang kaso niya, kundi pati ang sarili niyang pagkatao. At somewhere along the road, siguro naisip ni Norman, ba't ba birth certificate naging character development ko? Pero syempre, walang sumagot. Kasi kahit ang mga bodyguard niya hindi rin registered sa PSA ang emotions. Bigat ng problem nito, no? Kasi kung halimbawa maki-question yung ano niya, yung pagkatao niya. Ito yung ito pala yun. Ito yung sinasabi na Yobab, oh. Yung heavyweight na kasama niya. Sa likod pa rin siya dumaan, no? Dala na siya doon sa harapan, eh. Talagang yari ka talaga. Tapos pagka nalaman pa, ito yung ano ko ha, yung size up ko diyan. Pag nalaman pa na na yun nga invalid yung FLM mo. Paano yung mga ibang kinaso mo pa, 'di ba? Paano yun? Nakalagay pa naman doon, Francis Leo Marcos aka Norman Mangusin. Kaya kahit saan tayo mapunta kasi dito eh. Ah, wala siya lulusutan men eh. Talagang pinahirapan niya lang talaga yung sarili niya. Na supposed to be, kinagat mo na sana yung boxing na yun dati. Ngayon,
paikot-ikot ka kung saan ka ano 'no, kung saan ka pupunta. Wala pa ring update. Punta nga tayo kay ano, kay Sir MG na FB. May sinabi din dito si Sir MG, eh. Sabi dito, "Norman Mangusin, mukhang maamong tupa, kaso hindi ka maliligtas ng pagpapaawa mo. Ayoko ng mangako pero magsusunod-sunod 'to." Oo, domino effect nga. Ika nga ni Ma'am Susan Yance, magdo-domino yan hanggang higher ups. 'Di ba? Kasi ano eh, yun ang ugat ng lahat eh, yung birth certificate mo eh. Pati yung lahat ng ano mo, pati baka yung sa lupa mo maapektuhan din yun eh. Yung sa ano, pag hindi ka nakapag-produce ng birth certificate. For me, kinda ano, tingnan natin, pero ayoko i-underestimate yung abogado niya. Pero ito, kinda ano to eh, parang checkmate na ito eh. Kasi identity niya talaga ang ano eh, ang magpapabagsak sa kanya. Yan no? Hindi ka maliligtas ng pagpapaawa mo. Ayoko ng mangako, pero sunod-sunod to. Ngal-ngal ka na naman. Ikaw may gusto nito ha? Sabi mo nga, di ba? Ako ang una nagkaso, ako yung una. Unggoy ka kasi. Tapos ito, sumunod pa. Suggestion lang sa mga influencer dyan. Parang ito lesson sa lahat, ano? Suggestion lang sa mga influencer dyan. Excuse me. Na niyayakap na ang pagkakaso. Mag-iingat kayo. Make sure na may bigat yan at totoo yan ha. Kasi babalik yan sa inyo. Perjury at counterclaims. Nako. 'Di ba? Ang perjury pag nagsinungaling ka na under oath ka, no? Bopols lang kasi ang mga nakakalaban nyo dati. Pero dyan sa counterclaim, dyan ka mauubos ng sagad, lalo pa at under oath ka. Kaya kaya mo nga itinataas ang kamay mo sa prosecutor's office. Ibig sabihin, hindi ka nagsisinungaling. Oo, yung nanunumpa ka na ganon. Hindi biro-biro yon. Hindi yan katulad nung bata tayo na, ay, promise ha, hindi ano, yung gaganyan ka. Or yung ginagawa ng nanay nyo. Halimbawa, may pinapabili kayo sa nanay nyo. Tapos sasabihin ng nanay nyo, promise. Tapos hindi totoo pa rin. Hindi ganun yon. Ito, pagka nanumpa ka talaga, may kababagsakan ka pag nagsinungaling ka under oath. 'Di ba? Mhm. Kaya nga, kaya mo nga tinataas ang isang kamay mo sa prosecutor's office, ibig sabihin hindi ka nagsinungaling. Paalala ko lang 'yan kasi pag sa akin 'yan nangyari at mangyayari, I will make sure ubos ka. No mercy from me. Tama na yung puro na lang ako depensa. Napakaraming nagkasong influencer sa akin in the past. Tinanggap ko lahat yan. Never ako nag-file against them. Lagi na lang depensa, but this time try mo lang. Durog ka na sa SOCMED, durog pa bulsa mo. No mercy na tayo mga kahombre ko. Kaya minsan no, yung ayan sumigunda pa si ano si Ma'am Joanna. Ayun lang, ako ayaw ko talaga may ngumangalngal eh, pero ganun talaga. Hindi kasi no, minsan lalo na kayo no, halimbawa pag may nagkakaroon ng iringan sa social media, kadalasan payo, kasuhan mo nga, kasuhan mo. Tapos yung iba pa no, katulad nung binigay sa aking video ni Solja, parang ghost hunter yata yun eh, na nagbabanta na napag-usapan daw yung video niya, magkakaso daw siya ng parang paninirang puri or cyber libel daw. Hindi nyo naiintindihan kasi yung ano, yung
minsan kasi, no, pag may sinabi at hindi nagustuhan, akala nung iba paninira na agad. Hindi gano'n. Maraming elemento ka pa ng cyber libel ang kailangan ma-fulfill. Kasi kung hindi mo mache-check lahat ng box do'n, mababasura lang yung kinaso mo, madi-dismiss lang yon, 'di ba? Hindi gano'n kadali ang magkaso. Akala mo pagka halimbawa naapi ka, kaso. Kasi karamihan gano'n eh. Kasuhan na yan, kasuhan na yan, kasuhan. Hindi gano'n kadali. Lalo na yung mga victim. Lalo na kung wala kang resources. 'Di ba? Ubusan talaga ng pera. Kaya sometimes iniisip ko, ang 'di ba ang pagkakaso para lang sa mayaman? Pero hindi eh, may pau naman tayo eh. Pero sometimes iniisip ko din kahit pa sabihin mong may pera ka, siyempre, alam mo, mapera ako, no? Parang yung abala kasi, pati yung stress na aanuhin mo, na makukuha mo sa pagkaso, hindi worth it eh. Kaya dapat talaga, ang pagkakasuhan mo, yung talagang solid na yung hindi, ang layunin kasi ni Tito Norman, kaya nagkaso para manakot. Yung para lang maabala yung kaaway niya, yung magkakaso ng, kahit pa sabihin mo na hindi nag-prosper yung kaso, no, binasura ng fiscal. Siyempre pag nasampinahan ka, abala pa rin yung pupunta ka pa dun sa opisina para mag-file ka ng counter affidavit mo, 'di ba? Abala pa rin 'yun kahit pa sabihin mo na mababasura din yung kaso. Kasi kapag hindi mo sinagot 'yon, pwede kasing ang may mangyari, malintikan ka. Baka ma-warrant ka agad pagka hindi mo sinagot. Kasi hindi ko naman alam kung anong proseso niyan, pero parang gano'n, 'di ba? Wini-waive mo na yung karapatan mo na sumagot pagka hindi ka sumagot. Tama ba yung sinasabi ko? Kaya yung pagkakaso kasi yan eh, hindi yan ginawa yan para panakot lang. If magkakaso ka, make sure yung mga facts nung kinaso mo ay aral na aral mo para hindi ka magmukhang engot pag dumating yung time na nagkaharap na kayo nung kinasuhan mo. Katulad niyan, lahat sisilipin, pati identity mo, pati yung merito ng kaso, madugo yan eh. Kaya nga halimbawa pag may nag-ano sa inyo, may nakaaway kayo, mas piliin nyo na lang pag-usapan na lang. 'Di ba? Huwag na mag-pride-pride pa na kung ano-ano kasi mahirap talaga. Kahit pa sabihin mo mapera ka, mahirap, mahirap. Now, tingnan natin yung no, yung kahihinat na nito. Nitong bakbakan nilang dalawa ni Sir MG. Si si Sir Norman Mangusin ba nag-ano na? Tingnan ko nga, Mr. Caliber. Nag-live na ba uli? Sinungaling talaga, no? Sabi daw papunta daw ng Batangas. Anong ibig sabihin ng sabog ang bahay-bahayan? What do you mean? Madalas niyang sinasabi yan eh, sabog ang bahay-bahayan. Ano ibig sabihin nun? Hindi ko magets. 4 days ago, yung live niya. Mukhang hindi na siya nag-live uli. Anyway, abang-abang tayo sa detalye, no? Magandang gabi po sa inyo lahat. Bye-bye.